So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 4 and our topic for today is all about kailan ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. So, our concept is all about premillennialism. So, ito ay ang paniniwala na si Kristo ay babalik bago ang tinatawag na millennium. 1,000 taon ng kapayapaan, katwiran, at hayagang paghahari ni Kristo sa lupa. So, binibigyan din nito ang literal na pagbabalik ni Jesus sa katawan at ang pagsisimula ng isang tunay na panahon ng pagbabagong espiritual at pisikal sa buong mundo. So, naniniwala ako sa premillennialism na ang mundo ay tunay na babaguhin ng kaharian ng Diyos. So, ngunit, hindi ako sang-ayon sa ideya ng pagbabago ay magsisimula lamang sa hinaharap. Dahil naniniwala ako na nagsimula na ito sa unang pagdating ni Kristo at matatapos sa kanyang muling pagbabalik. So, our Bible readings for today is all about Revelation chapter 20 verse 1 to 6, ASND version. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. May hawak siyang susi ng kalalimang walang hanggan at isang malalaking tanikala. Inaresto niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito ng 1,000 taon. Ibinulid siya ng anghel sa kalalimang walang hanggan at isinara ito at tinatakan para hindi na siya makapaninlang pa sa mga bansa hanggat hindi pa natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan palayain siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos nito, nakita ko ang mga trono kung saan umupo ang mga binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa pagiging tapat nila kay Jesus at sa salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito at hindi rin nila tinanggap ang tanda sa noo o sa kamay nila. Nabuhay sila muli at naghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Kingdom. King Jesus transforms the world. So, si Jesus Christ si King Jesus ang tunay na tagapagbago ng sanlibutan. So, hindi lang sa spiritual, kundi pati sa physical natin. Dahil mula sa puso ng tao hanggang sa lipunan, ang kanyang kaharian ay nagdudulot ng kapayapaan at katwiran. Second is the return. Jesus will come back in visible glory. So, yung pagbabalik ni Kristo ay hindi sekreto, kundi hayag sa lahat. So, makikita siya ng buong mundo at ito ang simula ng kanyang ganap na paghahari. And lastly is New Earth. The world will be fully restored. So, syempre, sa huli, ang buong sangnilikha ay mababago at mapapasaayos sa ilalim ng pamumuno ni Jesus. So, magkakaroon tayo ng bagong langit at bagong lupa kung saan wala ng kasalanan, luha o kamatayan. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application is have hope, for there is hope in Christ. So, syempre, sa gitna ng kaguluhan is may pag-asa tayo kay Jesucristo na darating muli dahil ang ating pananampalataya ay nakasandig sa kanyang pangako ng pagbabalik at pagbabagong darating. Second is long for Christ's return. So, hindi natin dapat kalimutan yung pag-asa ng pagbabalik ni Kristo. Dapat araw-araw mamuhay tayong may pananabik sa araw ng kanyang pagbabalik at pagdating. And lastly is prepare the way for the Lord. So, syempre, habang hinihintay natin si Jesus, is dapat maging bahagi tayo ng kanyang gawain sa mundo. So, dapat mamuhay tayo sa kabanalan, pagmamahal, at pag-abot sa iba upang ihanda ang mundo sa kanyang pagbabalik. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about how does believing in Christ's return give you strength and hope in today's broken world. So, para sa akin, yung paniniwala kasi na si Kristo ay muling babalik is nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa gitna ng sirang mundo. So, alam natin na hindi magtatagal ang kasamaan, kahirapan at kawalang katarungan dahil si Jesus ang ating hari na maghahatid ng tunay na pagbabago. So, kapag naiisip natin na ang lahat ng hirap natin ngayon ay may kabuluhan sa kanyang kaharian, is mas titibay tayo or tumitibay yung loob natin na magpatuloy. So, syempre sa kanyang pagbabalik ay hindi lamang doktrina kundi isang buhay na pag-asa na nagbibigay direksyon
sa atin araw-araw na pamumuhay. So, ngayon naman po, aking ilalahad ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw. So, natutunan ko po na ang kaharian ni Jesus ay hindi lamang darating sa hinaharap, kundi nagsimula na sa kanyang unang pagdating. Ngunit, darating ang araw na ito ay magiging ganap at sa panahong iyon, si Kristo ay makikita maghahari sa buong mundo, kaya sa bawat araw is dapat pipiliin nating mabuhay para sa kanyang layunin, maglingkod, magmahal at maging ilaw sa mundo habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. So ngayon naman po, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa pangako ng iyong pagbabalik at pag-asa ng isang bagong mundo sa ilalim ng iyong pamumuno. Lord God, tulungan mo po kaming mamuhay ng may pananabik at pananampalataya habang hinihintay po namin ang iyong puling pagdating. Lord God, gamitin mo po kami upang magdala ng liwanag at pag-ibig sa mundong ito. Naway maging tapat kaming tagasunod mo hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Yun lamang po ang aming samot-saring panalangin sa pangalan ni Jesus.